Bibilisan ko po kasi patapos na yung break ko. Nakakasama lang ng loob na bilang isang Ilocana, kapwa ko Ilocano na hindi naman marunong sa lengguwahe namin, ay binabalahurang mga Pilipinong kagaya natin. Isa ako sa bumoto sa kanya. Yung mama ko, pinapunta ko nung pumunta sila ng Isabela, mama, punta kayo, magdala kayo, mga kasama, mga friends ng kapatid ko sa college. Sabi ko, pumunta kayo, babayaran ko yung pamasahe niyo, pumunta para maraming makitang supporters niya. Isa ako sa sobrang sumuporta sa kanya, pero nakaka-disappoint lang na ganito yung binibigay na kapalit ng suportang binigay sa kanya. Majority of the Filipinos voted for him, tapos ganito yung matatanggap natin na kapalit. Hindi ito yung pinapangarap kong gobyerno. Nung binoto ko siya, I have high hopes for him. Nasabi ko, pag ito siguro maging okay na presidente, pwede na kaming umuwi, pwede na kaming matapos na yung work, tapusin ko na since gera dito. Nakakatakot din naman mag-stay dito ng matagal, pero balikan ko yung dati kong profession dyan sa Pilipinas. Kaso lang, nakakawala pong gana. Nung eleksyon, yung mga kaibigan ko na pareho din ng sentimento, hindi sila bumoto. Sabi niya, mananalo na yan. Hindi, punta tayo. Kasi pag magde-day off kami noon, pag kasi dito, pag nag-stay ka ng kahit working days mo, may bayad ka. No? Parang something like around $100. Sabi ko, okay lang yun, pupunta ako. Ako lang pumunta. Ngayon, kinukutsa ko ng mga kaibigan ko, yung presidente mo. Sabi ko, hindi ka siya presidente ngayon. Kasi hindi nakakatuwa. And paano ko babalikan yung profession ko dati kung yung mga sahod nga nila hindi pa tinataas hanggang ngayon, 2 taon na, magta-3 taon na. Kaya Mr. President, since bukas ay ang Araw ng Kalayaan. Araw ng Kalayaan. Palayain mo kami. Palayain mo kami sa'yo. Palayain mo kami sa gobyerno mo na kurap. Na yung sarili nyo lang ang iniintindi nyo. Paano kami sa Isabela? Marami naghihirap doon. Ngayon may yung isa doon na sobrang supporter mo din. Sabi ko, kumusta dyan sa atin? Na sila yung mga nag-distribute ng mga banner mo noon. Na ako din, sabi ko, bigyan nyo sa bahay namin. Bigyan nyo. Siyempre, sa Ilocanja, sa amin, sa Isabela, talagang todo suporta yung mga tao dun sa amin. Pero ngayon, pag tinanong mo sila, mas maganda pa rin kay President Duterte, ganyan. Tapos, eto natatakot din ako kung nagkaroon ng gera sa Pilipinas. Halimbawa, wag naman sana kasi naranasan namin kung darating yung rocket, magtatago kami sa shelter, which is dito sa work ko, wala kaming shelter dito. Kailangan namin tumakbo dun sa shelter. Yung alaga ko, autistic yun, hindi ko yun may tatakbo agad. Sabi ko sa mga magulang niya, kung sakaling nagkataon na may dito, diretso ako mag-isa. Iligtas ko ng sarili ko. Tapos, yung kapatid ko, he's working for the government. Isa siya sa tawag to Jennifer Sevilla. Isa sa lumaban sa Marawi. Paano kung nung panahon ni Tatay Digong, andun yung tiwala ko na walang mangyayaring masama. I have the book na yung sa Marawi. Isa siya sa lumaban doon na yung proud na proud ako noon na isa akong Pilipino, na ang Pilipino ay isang mandirigma, na Pilipino ay, alam mo yun, yung ngayon, nawala lahat yun. I used to be proud that I'm a Filipino. I came from Philippines. Philippines is a beautiful country. But how can I be proud of with the country that I have now, with the government that we have now? How can we be proud of? Dati nung bago ako dito, kasi pinagkakamalan nila ako noon at Mexicali, ganyan. Tinatanong, no, sabi ko, I'm from the Philippines. Show your, Marcos, ganyan. Yung sabi nila, corrupt, ganyan. Tapos ng election, natanong ulit yun sa amin, hindi. Siyempre, nakikinig kami sa inyo noon. So, kung ano yung mga naririnig namin sa inyo, yun din ang sinasabi namin sa iba na ganyan. Tapos ngayon bigla-bigla ang tawag doon, nawala lahat. Nakakasama ng loob. Gusto ko lang maglabas lalaga ng Kaya maraming salamat sa inyong lahat na napatuloy na umangaw-ngaw, na nagbibigay sa amin ng aral. Dati wala naman akong pakialam dyan Wala naman akong pakialam sa since kay Tatay Digong. Yun, nagsimula na akong, dati political ako. Wala akong pakialam dyan. Pero ngayon, bumukas yung aking, ang tawag dito, how do you say this? Curiosidad, hindi ko alam yung term. Pero parang, yung pagiging makabayan ko ay namulat. Yun, yung parang, ganyan. Kasi dito, sa Israel, alam mo yung ramdam mo, yung pagiging makabayan nila, yung sa patriotism nila, ramdam mo. Diyan sa Pilipinas, walang ganyan. Paano pag halimbawa mangyari ulit yung parang sa Mama Sapano? Dito, isang sundalo lang nila ang mawala. Masakit na sa kanila, isang sundalo lang. Pero paano pag sa Pilipinas? Paano pag nangyari yung ganyan na sa China? Ayan. So, sana, Mr. President, pakinggan mo kami. Umalis ka na dyan, please lang. Maawa ka naman sa mga Pilipino. Maraming Pilipino ang naghihirap nung nakaraang buwan.
meron kasi kaming organization dito na yung parang every month meron kaming pledge na magbigay ng donasyon kung sino yung mahihirap. Kasi ngayon nakapili ako ng 3 ganon na mabibigyan ng pledge na ganon na paano kung halimbawa wala yung mga nabigyan ko, yung mga napili ko, sila yung mga as in walang-wala. Sana, paano yun? Eh, tama nga yung sabi ni President na narinig ko na sinabi ni Dr. Badoy na ang gobyerno lang ang meron ang mga Pilipinong mahihirap. Wala po ako, narinig ko. Ayan, nawala ang camera mo, White Lotus. Ayan. Ay, hindi ko po. Pero yun, maraming salamat po, Mr. President. Please lang po, umalis ka na. Hindi ka namin kailangan. Hindi namin kailangan ang presidenting kagaya mo. Parang awa mo na po. Kung may pagmamahal ka pa po sa mga Pilipino, please lang. Umalis ka na, hindi ka namin gusto. Nahihiya ako na binoto kita. Nahihiya ako na sinave ko yung Marcos noon. Proud pa ako noon na pumunta doon sa embassy para iboto ka. Pero ngayon, hindi na po. Yun lang po, maraming salamat.